Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa panahon natin ngayon ay iba-iba ang mga nararamdaman o kaya ay mga nararanasan ng bawat isa sa atin. Nandoon yung mga alalahanin natin, nandoon yung mga kalungkutan natin. Sa pamagitan nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay kung papaano natin gagamutin ang mga alalahanin o kaya ay mga kalungkutan. Normal sa mga anak ni Adan, nabibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang mga alalahanin, anumang mga kalungkutan o anumang mga pagsubok. Iba't iba nga lang ang mga dumarating na mga pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsubok sa pamilya, pagsubok sa kabuhayan, pagsubok sa mga kasamahan, o pagsubok sa komunidad, pagsubok sa pagkakaroon ng takot o ano paman na marami tayong nabanggit noong nakalipas na khutbah natin tungkol sa mga tinatawag na mga pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung papaano natin ito gagamutin, unang-una ay lagi nating alalahanin, lagi nating isipin na pinapatatag ng Allah. Pinapatatag ng Allah ang ating mga sarili, ang ating mga paninindigan, ang ating mga pagkatao, lalong-lalo na ang ating mga pananampalataya. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Ayon sa kahulugan ng talatang ito, wala tahinu, wala tahinu. Huwag kayong mapanghinaan. Huwag kayong mapanghinaan. Parang takot ka na, parang nawawalan ka na ng pag-asa. Huwag kayong mapanghinaan, wala tahzanu, at huwag kayong malungkot. Tingnan ninyo, mga kapatid, kung gaano tayo pinapatatag ng Allah, pinapatatag ang ating mga sarili, pinapatatag ang ating mga paninindigan, higit sa lahat ay pinapatatag ang ating pananampalataya. Bakit hindi natin ito gagawin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Kung ang Allah mismo ang nagpapatatag sa atin, huwag kayong mapanghinaan at huwag kayong malungkot. Bakit ka napapanghinaan? Bakit ka nalulungkot? Nang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapatatag sa iyo, sa iyong pagkatao, sa iyong paninindigan, sa iyong pananampalataya. Wala tahinu, wala tahzanu, at huwag kayong malungkot. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. At kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kayo pa rin ang mangingibabaw. Ano man ang nakikita natin, pero sabi ng Allah, kayo pa rin ang nangingibabaw. Wa antumul a'laun, kayo pa rin ang nangingibabaw. Kayo pa rin ang mananalo, kayo pa rin ang magtatagumpay. Itong talatang ito ay tumugba rin ito sa panahon ng digmaan sa Uhud. Pero kung titingnan natin ngayon, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, dapat maging matatag ang bawat isa sa atin. Wa antumul a'launa, kayo pa rin ang mangingibabaw, kayo pa rin ang mananalo, kayo pa rin ang magtatagumpay. In kuntum mu'minin. Sa anong kondisyon niya? Kung kayo ay mananampalataya, tunay na mananampalataya. Naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yun pala yun mga kapatid. Maging matatag, huwag mapanghinaan, huwag malungkot, dahil at the end of the day, tayo pa rin ang mangingibabaw, tayo pa rin ang mananalo, tayo pa rin ang magtatagumpay. Sa kondisyon na manatili yung ating pananampalataya, ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, doon pa lang sa talata na yun mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay magagamot na natin yung mga alalahanin natin, magagamot na natin yung ating mga kalungkutan, o anumang mga pagsubok na dumarating sa atin, magagamutan na natin. Dagdag dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay kung mayroon tayong nakikita sa ating mga kapatiran, mayroong alalahanin, mayroong kalungkutan, mayroong mga problema, mainam na bigyan natin siya ng payo o kaya isabihin natin sa kanya na huwag mangamba, huwag malungkot, huwag mag-alala, kasi ang Allah ay nagbibigay pa rin ng, ibig sabihin, lunas sa lahat ng mga pagsubok o sa lahat ng mga problema. At kung ano man ang mga pagsubok na ibinibigay ng Allah, yun ay mga tanda ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating ipangaral sa ating makapatiran yung mga kagandahang asal. Imbis na sisitahin natin sila sa kanilang mga ginagawa, ay mainam na lagi natin ipangangaral sa kanila yung kagandahang asal o kay mga katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Kasi kung titingnan natin ay mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah tungkol sa kanya, nung siya ay nagtago sa kuweba, kasama niya si yung kanyang sahaba na si Abu Bakr. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit sa banal na Quran na sinabi ng Allah? إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya sa kanyang kasama. Sinong kanyang kasama? Si Abu Bakar. إذ يقول لصاحبه, sinasabi niya sa kanyang kasama na si Abu Bakar, doon sila sa kuweba, la tahzan, huwag kang malungkot. Tingnan ninyo. Dito pa lang ay makukuha natin aral na pag nakita natin yung ating mga kapatiran na may alalahanin o nalulungkot, huwag kang malungkot kapatid. Bigyan natin ng mga magagandang mga payo upang magamot ang ibig sabihin kanyang mga alalahanin o kanyang mga kalungkutan. La tahzan, huwag kang malungkot. Inna Allaha ma'ana. Katotohanan ng Allah ay kasama natin. Huwag kang malungkot kapatid, dahil hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang ibinigay ng Allah ng mga pagsubok, mga alalahanin, ay ibig sabihin mayroong lunas na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang pa dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay lagi nating isipin na pati ang mga propeta na malalapit sa Allah, ang mga sugo ng Allah ay binibigyan sila ng mga alalahanin, binibigyan sila ng mga pagsubok, binibigyan sila ng mga pagsubok, mga propeta, mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na si Sa'ad bin Abi Waqqas ay sinabi niya, tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu balaan, usugo ng Allah, sabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas, usugo ng Allah, alin sa mga tao ang higit na malaki ang pagsubok na ibinibigay sa kanya ng Allah? Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-anbiya, ang mga propeta. Ang mga propeta ang higit na malaki ang mga pagsubok na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Thummal amsalu fal amsal. Pagkatapos sabi ng propeta ay ang mga higit na mabubuti, mga higit na mga mabubuti. Mga salihun, mga taong mga gumagawa ng mga kabutihan, mga taong may kaalaman o mga taong mga ibig sabihin gumagawa ng mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino yung higit na mainam, mabuti sa kanila, ay binibigyan ng Allah ng ibig sabihin matinding pagsubok. Ibig sabihin ay ang pinakamatindi na binibigyan ng Allah ng mga pagsubok ay mga propeta. Pagkatapos ng mga propeta ay yung mga
mabubuting mga tao. Pag binigyan ka ng Allah ng pagsubok, umatinding pagsubok, alhamdulillah, isipin mo na kabilang ka sa mga taong mga mabubuti. Kaya gampanan mo yung ibig sabihin yung pagtitiis. Kinakailangan na ibig sabihin yung tanggapin natin. Tumatak sa puso't isipan natin ang qada wal qadar. Yung kapalaran, yung tadhana na anuman ang mangyari, ay ito ay tadhana, kapalaran na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi na ito mababago ng sino man. Kahit ng mga tao ay magtulong-tulong para wasakin ka, sirain ka, wala silang magagawa maliban na lamang sa tadhana o kapalaran na ibinigay, kasi nakatala na ito, nakasulat na yung ating mga ibig sabihin, mga mangyayari o mga pangyayari. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsal. Ang pinakamatinding pagsubok na binibigyan ng Allah ay ang mga propeta. Pagkatapos ay kung sino yung mga mabubuti sa kanila. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi binibigyan ng Allah ng pagsubok ang isang tao sang-ayon sa kanyang pananampalataya, sa kanyang relihiyon. Sa paliwanag nito ay kung gaano kataas, katatag, katibay ang kanyang pananampalataya ay ganun kalaki ang ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan, yung tao na mga hindi gaano mabubuting tao, bakit ang ganda-ganda ng buhay nila? Bakit wala sila masyadong mga nararanasan o mga wala masyadong mga dumaranas sa kanila o dumarating sa kanila mga pagsubok. Samantala itong mga tao na ito na napakabuti nila, walang ginagawa kundi mga kabutihan, pero ang daming mga pagsubok. Kasi binibigyan ng pagsubok ang isang tao basis sa kanyang relihiyon o basis sa kanyang pananampalataya. Sa paliwanag ay kung gaano katatag, gaano kalaki, gaano katibay ang kanyang pananampalataya ay ganong kadami ang kanyang pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, gamutin natin ang mga alalahanin natin, ang mga pagsubok sa pamagitan ng mga talata sa banal na Quran o mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Higit sa lahat ay sa mga gawain na kung saan ay upang maging matatag ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.